Nandiyan po lahat yon. Okay? Una, sa Day of Pentecost, nagkaroon ng speaking tongues. Church in Samaria, Acts chapter 8, 14 to 18. Saul, after his conversion, si Saul, nung siya unang na-convert, hindi nyo nakitang nabaptize, pero later on, siya yung nagsabi at nagturo ng speaking tongues na, sabi niya, I speak more than all of you. Sabi niya sa Corinto. So talagang pinapractice niya po ang speaking tongues. So Saul was filled with the Spirit when Ananias laid hands on him. Nung siya pinuntahan ni Ananias, nung pinag-pray siya. Kapos po siya ng Spirit. Pero bandang huli, pag tinuloy pinag-aralan natin, sa 1 Corinthians chapter 14, siya po ay nagturo ng speaking tongues. At sabi niya, I speak all of you more than all of you. Sabi niya, higit sa inyo lahat, I speak in tongues. So, pinapractice niya. Okay? Ano pa? Believers at Ephesus, Acts 19. Corinthian Church, 1 Corinthians. Ephesian Church, Ephesians chapter 6. So, yan yung mga verse na mga example ng speaking tongues. Ngayon, ang operation. Kasusundan niyo po ba? Okay, all believers can speak with tongues. Mark 16:17. Basta naniwala ka. When you speak in tongues, you can declare the wonderful works of God. So, hindi mo alam o naiintindihan, pero ang sinasabi ng Bible, pag nag-speak in tongues ka, na idinideklara mo yung mga kahangahangang gawa ng Diyos. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 11. When you speak in tongues, you can praise, extol, magnify, and glorify God. Acts 10:46. Pag ikaw ay nag-speak in tongues, gino-glorify mo si Lord, niluluwalhati mo siya, nakakaluwalhati yun sa Panginoon. Tongues is one of the manifestation of the Spirit, where the presence and power of the Spirit is made evident. 1 Corinthians 12:7-11. So, i-review na lang ninyo. Basahin niyo po yung mga Bible verses na yan. Hindi lang po tayo nag-aaral. Meron din po kayong assignment na review at pag-aralan. Okay? When you speak in tongues, you could be speaking in earthly or heavenly language. 1 Corinthians 13:1. Yun nga, angel or earthly language. Tongues helps in praying mysteries. Things beyond what you personally know. Tayo pagpipray natin, mga misteryong bagay kapag tayo po ay nag-speak in tongues. Hindi po ba, example ko nga po dito, ganito, minsan, meron pong isang pastor, no? Yung kasama ko po na nag-aaral ng school sa Manila, kilala niyo po si Pastor Ray, yung pong pinaka-teacher nila, nagkwento, na isang araw, nagda-drive sa long drive. Tapos madaling araw, parang nakakatulog siya. Alam niyo ba, mga alas 4 ng madaling araw, bigla niyang narinig yung tinig ng anak niya. Sabi niya, Daddy, wake up! Yung pa lang siya, alas 4, antok na antok kada drive, mababangga niya na yung malaking truck. Tapos narinig niya ng boses ng anak niya. Dinagising siya. Nailihis niya yung kotse. Alas 4 na ng umaga. Tapos nung umuwi siya ng bahay, kinausap niya yung misis niya. Sabi niya, Darling, honey, alam mo, alas 4 ng umaga, munti na akong na-aksidente. Sabi naman ng misis niya, alam mo ba, alas 4 ng umaga, ginising ako ng Lord, nag-speak in tongues ako. Ikaw ang ipinagpipray ko. Nakita niyo? Ibig sabihin, ang tawag doon, mysteries. Misteryo. So maraming ganyan. Maraming ganyan. Minsan kami sa partida sa San Miguel, nag-worship kami. Yung worship leader, sabi niya, na-vision daw niya yung asawa niya, habang nag-worship, naglalakad sa Pilapil. Yun pala, nung oras na yun, that time, nakatapak ng ahas yung alupong. Pero hindi siya natuklaw dahil naipag-intercede niya. So mga kapatid, ang panalangin ng speaking tongues, naipag-pray mo mystery. Sabi niyo mystery. Misteryo, nasa Bible na ipag-pray natin. Tongues help in praying mysteries,
things beyond what you personally do. Hindi mo alam. Yan. 1 Corinthians 14:2. Diyan nakalagay. Okay? Aha. Tongues brings personal edification. Kaya nga sabi ng Bible he who speak in tongues edify himself. So, kumbaga sa cellphone na lobat, pag nag-speak in tongues ka, nag-church ka. Na-church. Kaya nga edification Ang ginamit na salita, parang building, edificio. Diba ang tawag sa building edificio? To edify yourself. Pag nag-speak in tongues ka, ang unang na-edify yourself. Okay? Tongues bring personal edification, growth, strengthening, developing, like constructing a building. 1 Corinthians 14, verse 4, makikita nyo. Tongues with the interpretation to be a congregation can bring edification to the gathering. So pagka sa church, kailangan ng interpretation. Pero pagka personal, pwede mo na ipag-praise sa sarili. Minsan ka, di mo interpret, okay lang. Amen ba? Amen. Okay pa ba kayo? Amen. Ano susunod? Basahin nyo nga. So, ang tongues, sign yan para sa mga hindi mananampalataya. Sign sa kanila. 1 Corinthians 14:22. Prayer with the Spirit can help you overcome the weakness of the flesh. Pray in the Spirit. Okay? When you pray with the Spirit, you make intercession for saint. Nag-intercede ka, namamagitan ka pag nagpipray in the Spirit ka. When you pray with the Spirit, you pray according to the will of God. Na ipagpipray mo yung perfectong kalooban ng Diyos. Romans 8:27. Kasi sabi ron, we do not know how to pray. But the Holy Spirit help us to intercede. Tinutulungan niya tayo dahil di natin alam manalangin ng tama. Okay? Ano pa? Jude 21:20. Kayo naman basa. When you pray with the Spirit, you build yourself up. So pag nagpipray ka in the Spirit, ikaw nabibuild yung sarili mo. When you pray with the Spirit, you build yourself up on your faith. Yung faith mo talaga nabibuild. Okay? Jude 1:20-21. Ano pa ho? Go, read. Pray in the Spirit. Okay, nandun yun sa verse 21. Yung love of God. So, yan yung operation. Next, praying the Spirit is part of your spiritual armor. Ephesians 6:18, ang sabi ron, praying the Spirit in all occasion. Armor, sandata natin ang praying the Spirit. Kasi hindi yan naiintindihan ni Satan Direkta yun sa Panginoon. So, okay? As a believer, you can speak or sing in tongues as part of your personal prayer life as often as you desire and whenever you desire. 1 Corinthians 14:14-15, sabay-sabay natin basahin. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but I understand is unfruitful. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with understanding. So makikita nyo, dalawang klase ng prayer, dalawang klase ng sing. Di ba? Sing in the Spirit, sing in understanding. Pray in the Spirit, pray in understanding. Magkaiba. So kaya nga, receiving in tongues for personal use, yan po ay napaka-importante. Pag nagpipray ka sa sarili mo, pwede kang mag-worship in the Spirit, worship in understanding. Yung pinakamakanta tayo na may kaalam nating kanta, pwede kang mag-pray in the Spirit. Kasama niyan din mo, for if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding, yung mind natin, unfruitful. So, pinupuspos ka ng Holy Spirit. Binibigyan ka ng vision, minsan revelation. Pinakikita sa iyo mga image, ka ng discerning of the Spirit. Okay? So, duties, diversities of tongues. Meron tayong libro niyan. Receiving tongues for personal use. Yan, binasa po natin. Anong sabi diyan? For if I pray in tongues, I will pray
with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will also sing. Okay. Yan yung binasa natin kanina. So, ngayon, punta tayo po sa interpretation of tongues. Okay pa ba kayo? Tapos na tayo. Kasi pangatlo na ito. Sa susunod na Sunday na lang ulit. No? Amen. Okay, tayong lahat ito mayo. Natapos po natin ngayon ay speaking tongues, tapos saka yung discerning of the Spirit. Yan po. Nakadalawa po tayo ngayon. So sa susunod na Sunday, interpretation of tongues, tayo po yung mag-pray.